Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. DA, hinimok ang mga magsasaka na ireklamo ang bumabarat sa presyo ng palay. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Isinisi ng Department of Agriculture sa mga mapang-abusong trader ang nananatiling mataas na presyo ng bigas sa merkado, ngunit bagsak presyo naman pagdating sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Ito ay sa kabila ng napakaraming imported na bigas na ibinabagsak sa bansa. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, higit 2 milyong metriko tonelada na ng imported rice ang pumapasok sa Pilipinas. May mga buwan din umanong higit na sa normalang volume ng imported na bigas na pumapasok sa bansa. Dahil dito, alam umano ng mga trader na maraming imported rice ang pumapasok sa bansa, kaya binabarat na lamang nila ang mga magsasaka. Sabi ni De Mesa, yan ang tunay na dahilan at hindi ang programa ng pamahalaan na 20 pesos kada kilo ng bigas. Dahil dito ay pinanawagan na ng kagawaran ang pansamantalang suspensyon sa rice importation. At meron din isa pang batas, Kajerica, Tunying, itong Republic Act 12078. Inamendahan ito yung Agricultural Tarification Act at saka yung ilang portion ng Rice Tarification Law. Under Section 3 nung nasabing batas, basahin ko lang, when there is an excessive supply, I quote, when there is an excessive supply of imported or locally produced rice, resulting in an extraordinary decrease in local rice prices, the President may suspend or prohibit further importation for a limited period or a specified volume. Sabi ni De Mesa, dapat umpisahan ang suspensyon tuwing harvest season. Bukod dito, inirekomenda rin ng DA ang utay-utay na pagtaas muli ng taripang ipinapataw sa imported na bigas. Paliwanag ni De Mesa, mula sa kasalukuyang 15% na taripa, itataas ito sa 25% at saka ibabalik sa dating 35%. Matatandaang may mga lugar sa Pilipinas na umaabot lamang sa 6 pesos ang bentahan ng palay, lubhang mas mababa kumpara sa 14 pesos na gasto sa produksyon nito. Kaugnay nito, hinimok ng kagawaran ng mga magsasaka na isumbong sa kanila ang mga trader na nananamantala at bumibili ng papalugi sa mga magsasaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Valenzuela City, DOTR, NLEX at DPWH nagsanib puwersa para tugunan ang problema ng pagbaha sa Valenzuela City. Pinasimulan na ng Valenzuela City Government at partner agencies at NLEX Corporation ang malawakang cleanup at dredging operation sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod ng Valenzuela. Ang inisyatibang ito ay naglalayong pigilan ang pagbaha, lalo na sa mga pangunahing lansangan gaya ng North Luzon Expressway. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, matagal ng panahon na barado ang mga daluyan ng tubig na nagdudulot ng mga matitinding pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Bago ito nakipagpulong ang alkalde sa Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, at NLEX Corporation para magtulungan sa cleanup drive sa mga lugar na tinukoy na high risk sa pagbaha. Inaasahan na makakolekta ng mahigit 69,000 cubic meters ng silt at debris, at humigit kumulang 1,650 truckloads ng basura sa isasagawang malawakang clean-up drive sa lungsod. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.